Yo, what's up mga kapulido? Genix Motor Parts. Setup na naman tayo na medyo mabigat. Ayan. 225cc mga kapulido. Bali, ito ay taga... tawag nito? Agno, Pangasinan. Ito yung kanyang chassis. Bali, nakalas na namin at nai-ready na namin lahat. Bali, salpakan na lang siya para mabilis ang ating video. So, may istorya si Sir. Itong may-ari nito, may Raider FI siya, tapos bumili siya ng Mio. So, may istorya siya. Bali, kung napanood nyo yung video, may video kami na rides na may nakasabayan kaming Raider FI sa Agno nung nagabagatanan beach kami. Tapos, siya pala yung naka-Raider FI. So, nakilaro-laruan lang naman natin. Baka ko si Mrs. nun. Medyo hindi niya mahabol si Asia. So, yun ang istorya niya. Nag-chat siya sa akin after nung rides na yun. Mga 2 years ago na yun. Yung rides na yun. Tapos, sinabi niya sa akin, ako yung naka-Raider FI nun. Kasi dun sa video na yun is inabutan ko siya ng sticker. Inabutan ko siya ng sticker nun na, Sir, pasubscribe ako sa aking video. Sabi niya kasi, ang tuloy na Mio mo, sabi niya. Sir, pasubscribe ako sa aking YouTube channel, sabi ko. So, yun na nga, nag-PM na nga sa akin kailan lang. May Mio ako, papaset ako sa'yo. Gusto ko yung mataas na karga na, sabi niya. So, yun. Naka 59 big valve siya, pero medyo, nabili lang daw niya ng ganyan. Medyo malata yung takbo niya. Na-testing ko rin. Parang, mas malakas pa yung 59 stock head. So, yun. Yun. Set natin, 66 pin 4 LC, mga kapulido. So, reveal ko na yung mga piyasa, mga kapulido. Ayun. Punta na natin. So, yan. Ito, nakalapag na, mga kapulido. So, yan. Reveal na natin, mga kapulido, ng mga piyasa. Bali, dito is ako yung bumuha sa signal na to. Lighten pin pin 4 para plus 8. Tapos static balance, ang kanyang pin bearing is LHK, and sa loob puti. Nasa kanyang rod is solid din na rod, LHK. So yan, bore out namin yan gamit ang aming pangwalwal na gawa-gawa lang. Tapos, side bearings, bago na rin yan. Lobat cellphone ko, walang flash. So, yan. Balance yan sa kanyang piston na 66. Pin profile ko na rin, semi-dome yun. Next, yung starter niya, gagamitin is yung dati. May mga kulang pa dito is wala pa eh. Yun, bali, kasa ko na lang. Yung gearings niya nakalagay na 1638. Forged rod to Tapos syempre kailangan natin yun. Daanan ng rod kasi tatama yan kapag hindi tinabasan. Yun yan. Yan, ay. Yan, yung kanal na yan. Yan. So, proceed tayo. Ito para sa kanyang pipe para hindi mahirap tanggalin. Binubutas talaga yan, mga kapulido. Tapos, dito na tayo. Unahin na natin ang kanyang radiator. Ito. LC nga eh. Yung hose wala pa, kapag ano na lang. Lalapat dun na. Bali, all-in package to, mga kapulido. Koso 32. Evolution. Tapos yung water pump niya, ito, Giso pump tayo, mga kapulido. Giso pump, water pump, yan. Kinalap ko pa sa Manila tong mga to. Ilang beses na akong babalik-balik sa Manila. Ang target din kasi talaga is flathead sana to, kaso wala. Oil pump gear, para sa mas malakas na oil pump. Yan, Koso Superflow.
Ano to, plus 25% na buga ng langis. So, dagdagan mo pa man ito. Malaki-laki ang buga yung langis niyan. Studs MTRT 225. Yan. Manifold JBT. Naka-port na. 410 polish na to. Baga yun nga sinabi ko, kasado na lahat. Isasalpak na lang. Cylinder head. Ayan. Nakalagay na yung valve seal. Port and polish na rin. Ayan o, silip na yung kabila. Size nito is 23-25. Genuine timing chain pang Raider carb. 124 link para ano, sure. Tsaka ito matibay kasing Raider eh. Kaya tested ko na. Kay Asia ito rin gamit ko. Siyempre tappet cover para sa ating shark head. Ayan. Ito mga kasama ng head yan sa package. Tapos bumili tayo ng o-ring para sa mga tappet cover. Tapos genuine na breather cover o-ring dito. Tapos mga rocker arm kasama yan sa head. Pag binili, package yan. Tapos ito 6.5 lift. Tapos syempre may mga natumba na. Valve lock, valve, ano to, hindi to kasama. Valve, yeah, may mga langis kasi nilagay na yan eh. Sinukat na lahat. Valve lock, retainer yan, tas valvula, ito, spec V, 23mm exhaust, intake 25N. Syempre, yung ating block is LC. So, gumawa ako nito. Actually, ganyan yung kabilang may thread dyan. Tapos, ginawa ko na lang to. Ako na yung nag-torno mismo rito. Kailangan ko to kasi kailangan ko ng tutok na fittings. Dahil dito nakalagay yan. Yan. Yung carburetor natin is dito nakaposisyon. So, kailangan ko ng manipis na fittings. Kapag kasi bumili ka, meron nabibili yung mga tanso. Medyo matangkad eh. So, dito na ako sa ginawa ko. So, pag bumaon yan, ganyan lang siya kababa. So, may chance pa tayong maiiwas yung ating carburetor. Siyempre, kasama na rin sa package ng head is itong cam lock. Yan, dalawa yan, i-ready ko. Taas, baba. Tapos, siyempre, palaman. Ayan, winalwal na rin yan. Nakawalwal na rin yan dahil, ayan eh. Nakawalwal na rin yan, naka-ready na rin siya para doon sa block kasi hindi naman to kasya eh. Tapos meron tayong dowel na mahaba kasi ang palaman niya is 5mm. Konti na lang ang lilitaw kung yung stock yung ating gagamitin. Ay nako, ay dumi pa pala. So itong palaman natin is 5mm. Ang rod natin pala is 96 length. Pin 4 tapos 96 length. Siyempre ating block meron siyang kasamang gasket tsaka piston ring. Pero hindi man natin gagamitin to. Block ay palaman tapos direct na block tapos direct na head. No need that gasket. Hindi naman siya tulad sa NMAX click na merong butas dito. So, ang ating cylinder block is ito is spec V. Ayan. Spec V head, spec V block. Pinrofile ko na, semi-dome. Ayan. Medyo pangit lang kasi alam niyo naman, budget meal lang ang aking pang valve packet. Pero, aux na rin mga kapatid. Importante, walang sabog. So, ito na nga ang ating 66mm. Yan, spec V rin. Yan. Chrome bore forged piston mga kapulido. Yun no. Tapos ang pipe na gagamitin natin is ito. JBT version 4 na teardrops. Yun. So abangan nyo na lang. Plug and play na lang tayo dito mga kapulido kasi tapos na ang lahat.
Alright, so yung kanyang radiator is ibubutas natin dito. Johnny, alright. Yo, update mga kapulido. So, buuin na natin to at pasigawin na natin. Bali, ang kanyang black is ito na. Kulay silver. Naka-gasket maker na yan. Yan, kabilaan. So, salpakan na lang to mga kapulido. Perch piston. Timing gear. Stock. Tensioner pa rin gagamitin natin para automatic ang pag-adjust niya mag-isa. Palaman niya, kasado na. High nuts. Chain guide, bago, syempre. Itong head, assembly na, yan. 6.5 ang cam niyan. Headwork, syempre. Yan, yung manifold, inilapat ko na rin. Wala pong fibra yan. Walang fibra, oh. I don't believe in that. May head gasket na, yan. May nag-comment. Paano ko daw maano yung init na pumupunta sa carb? Init. Kapag ka walang fibra. Init, boss? Oo, init daw pupunta daw sa carb. Hindi ko alam. Gas nga eh. Pero kung iisipin pa lang eh, oo, iinit yung manifold. Eh paano pupunta sa carb? Eh, goma to. Okay sana kung yung manifold ay yung carburetor diretsong dumikit din eh. Pero kung init wala namang problema dahil kulubang Mio ay naiinitan pa rin talaga yung carb. Pero malamig ang gasolina. Yan o, 2523 gasket maker na may mga fingerprints. Ayan o. Paddle type yan. Stock rocker arm nya. Adjustable timing gear. Nakapag-provide na rin ako ng yung mahabang bolt para dito sa gilid. Ito, nakapag-provide na ako. Mas mahaba kasi compare sa stock. So, ito lang gagamitin ko washer. Wala akong mahanap na titanium or gold bolts yun sana ilalagay natin. So, okay na. Ilagay na natin. Ang kanyang crank pala ay nakabalance sa kanyang 66 kung anong timbang na ito. So, dowel nakalagay na. Ayan. Gasket maker na. Oil passage natin, buhay. Dowel ulit dito, ayan. Yung mahaba. Chain guide, bago. MTRT stud. Rad, LHK Forge. Yun. So, pwede nating ilagay muna ang kanyang sandwich spread. Yan. Gasket maker, kabilaan yan, mga kapulido. Sa mga nagtatanong, kung wala daw paper gasket, walang head gasket, di ba maglilik? May explanation po ako dyan. Pero kung tutusin, kung iisipin lang po, ang kapal-kapal niyan, ang lapad. So parang walang chance mag-leak yan. Isipin nyo na lang, ito. Ang nipis lang niyan, ganito lang kanipis. Ganyan lang kanipis ang sentro, wala pong papel yan, walang metal yan. Rekta po yan na ano, parang ganun lang din. Rekta yan na gasket maker lang. Yan. Alright. So, kinailangan ko ng high nut kasi mahaba masyado yung matitira dito. So, ayan. High nuts tayo. Kasi hindi aabot itong ano, mga titanium bolt niya. Nuts, high nuts. So, okay na natin ilagay ang kanong piston. Ang kanya light and magneto is nakalagay na pala. Tapos yung Koso Superflow plus oil pump gear nakalagay na rin. Spec D. Maganda, palta na lang niya ng gold bolt ito. All gold nut. Wala kasi ako. Yung may takip mas okay. So, pininturahan ko to kasi prepared ko na LC kasi to. Open lang to. Yeah, so, ilagay na natin. Meron palang marking yan sa likod. Yan. Exhaust yung arrow. Tapos, lagay ko na muna ang kanyang lock. Semi-dome lang to mga kapulido. Pang anliwalwalan. Yan. Alright. So, ngayon natin lang is ang kanyang rod. Ang kanyang pin.
exhaust, intake, taas. Ganda si Specbia, meron na siyang kanal ng mga daanan ng langis. Hopefully mapasigaw natin ngayon to. Kaso mag-alas 12 na, mag-out na kami. So may singit oras kami ulit dahil natapos na yung set namin. Ayan, 59 beat valve pin 2. Bukas na daw kukunin. Yan to, kailangan ingat na ingat. Saka sure na nailock yung mga kasi pagka hindi na pala nailock yan, walay. Okay na, sure na yung mga lock. Lagyan ko muna langis. Langis din dito. Yan, dowel. Alright, pwede nang ilagay. Palaman, insert na. Ang ating timing chain pala is chain wheel per raider. So pinutulan ko siya 96. Dapat pala sniper na lang ginamit ko para no more putol. Pero depende kasi yan eh. Kailangan malaman mo muna kung ano talagang chain na kailangan mo. Mahirap, bumili kang sakto eh, 98 pala kailangan. Awit! Magiging decade na is 0.8. Sukat na lahat yan mga kapulido. Sukat na lahat. Bali, bolt on lang ngayon para to make the video short. Chain guide, lower. Yan, timing chain. Repeat. Yun. Ay, lumabas. Yan. Angat. Next, dowel. Short dowel para sa ito na yung dati pa niya to, stock. Maigli lang ang stock eh. May kwaretang kaya? Fittings? Pwede tanong kapit na yung fittings ka niya. Yan. Wow, fittings, dalawa. Kaya yata ang box. Ha? Carb na yun yan? Pwede na rin kapit. Alright. Chain guide, okay na. Pwede na natin ilagay ang kanyang spec B4 valves. Bakit wala kayong flashlight? Flashlight. Pinalagyan ko na ng maraming ilaw. Yan o. Ito, customized gawa lang natin to. Mas mura siya. Dati siyang ganito pareho. So, tinorno ko to para gumanda. Takpan yan. Card niya, unboxing. Ina-unboxing ni Momo, no? Para sa mga takot sa gas station, bawal po rin sa inyo. Baka magkasakit kayo. Alright, pwede na natin ilagay ito. Kuha mo na ka na. Dalawa. Pipe stand. Stainless lalagay natin. Tanda mo na i-release naman. Exhaust gasket gagamitin namin aftermarket kasi mas malaki yung butas compare sa genuine. Yan, alalay lang sa pagpasok. Yun. 0-0 tutok. At meron yung mga luma niyang
Pero lalagyan ko pa rin gasket maker yung mga ano para sure na walang tagas. So ito na yung mga pipe stud stainless lalagay natin. Kasya, Jet. Kasya. May senaryo tayo dito mga kabulido. Ayan. Tumatama siya sa kanyang swing arm. So bunutin muna natin at ilagay. Yan, okay, lagay. Mahaba yata masyado. Bawon mo lang maigi. Sagad na. Try nga natin. Pwede ba? Baka mahirapan tayo magpasok ng pipe. Alright, so katingin muna. Katingin na muna isa. Yan o, tayo ng sigunyal. Shoutout sa may-ari na ito, taga-Anaw. Iniwan na lang, ipapalagyan ng pin 4, rod 2.5. Pareho na ito, pin 4, rod 2.5. Wow, katingan mo na muna yan. Naiwalay na yan. Iniwalay na siya. So, bawas tayo dito para magkaroon tayo ng access paglagay ng pipe. Yan, siguro mga 10 mm. Yan, pwede na siyang mailagay niyan. 138 lang yung jetting. Lakayan natin. Wala bang extra? Sige, try muna natin ng 138. So, may naglalarong langis kasi dito sa mga stand. Lalo itong dalawa. Nilalagyan ko ng gasket maker. Manipis lang para malinis din yun. Alin ba? Alin ba? Yan, langis. Saktong-sakto yung mga MTRT studs natin mga kapatid. Hindi na tayo nagtabas. Yan, natolpo na ng jetty. Uy, kumukulog. Wow, itang sakto kayo mumuli. Yan, ayos. May access na tayo mamaya sa pipe. Kunin mo na yung JBT teardrop niya. Yan o, tulong-tulong sa pagsulong. Dali lang, di ba? Saglit lang, nakabuka agad ng 4 valve. Wala pang 10 minutes. Pero kung susumahin, nasa mahigit 1 buwan na to dito. Meron na na, 1 buwan. Mahigit. Kasi kumalap pa kami ng piyesa sa Manila. Ilang beses na akong bumalik sa Manila para sa mga piyesa nito. Flathead kasi talaga yung target ko, kaso wala talaga. Nakuha ko bang nag-open account sa TSMP para lang sa flathead, kaso wala rin palang flathead. Alright. Mabibili rin sana ako ng gold bolt para dito, kaso wala akong mahanap. Baka ordinary bolt na lang muna. Wala ba? Hindi man. Ha? Sa'yo kanina. Naka-wide kasi. Yan. Okay na? Malino na yung cam.
sure. Tapos, ito na. Lagyan natin langis para smooth ang pasok. Ano yun? Nakaban. Ha? Para ganyan. Ganyan. Ayan ha? Sakto-sakto. Pero yan. So wala na shroud to, napakadaling trabahuin. Walang shroud. Wala ring fan. Napaka-basic. Oh, may dala siyang baby oh. Baby JBT. Wala pa siyang asbestos. Exhaust gasket, awan pay. Okay. Asbestos stock. Kasi titingnan muna natin kasi maliit ang butas ng stock na asbestos. So, itong kanyang tambuchoy kakasama ni Jetty. Ito yung gagamitin natin aftermarket na asbestos. Kasi mas malaki yung butas na ito. Compare sa genuine. Alin ba? Alin. Yeah. Yan, asbestos installed. Lalagyan na ni Jetty yung kanyang ano. So, ang kanyang telephone bracket is kailangan. Grabe, ang gagaan ng mga ano. Yung mga bolt na to. Oh. Yan, so ano yung nut. Sa ilalim, ito yung medyo dukutan talaga. Ano jet? Ito, dukutin to. Pag di ka naka JBT, ang disadvantage kasi dyan, ayaw ko man sana sabihin, pero mabibrate pag naka JBT na engine support. Okay, so bolt 14 makaba, tapos dito 14, dito di 12. Wala mga kanyan 5. Yan ah. Pogi. Punan mo ng peak at budget underground. Bebe, bolt. Tama lang. Sakto no? Dalawain mo yung nut. Dalawain mo rin yung... duwang kaya mo rin. Dalawang washer din para matibay. So dito sa babae meron kaming konting problema. Hindi tapat gana yung ano. So markayan ko lang. Tanggal ulit. Port natin yung kanyang telephone bracket. So ito medyo aabanti tayo dito sa lower telephone bracket. Right. And... ay, buwag. Kasi house. Camera gol. Kapit na. Kasi wala akong makanya.
Ow! Free. Okay, try natin ulit. Ayan. Medyo mahirap sa import dahil sumishake masyado. Mga vibrate. Napakaganda oh, brand new. Pwede yung ilaban. Dayo pa. Hirap. Pumasok ka, may pasok na. Yun. Sabi siya, wag kang susuko! Ito ang dobling wash, sir. Dobling wash, yes sir. Dobling nut. Alright. Shakpay. O, diba? Ayan. 4B problems. Alright. Basta, uwi na. May bukas pa. Pero lalagay ko na muna tong mga to. Di o bali dito sa kanyang timing, ayan, naglagay ako dun sa kanyang ano, yung true top dead center is nag-iiba. Nag-iba dahil ano yan. Hirap mo ah. Yan, naglagay ako dun na marking. Pangit nga lang. Na doble-doble dun sa puncher. Sa obvious naman, makikita yung pinaka true top dead center niya doon. So, nailagay na yung pipe, pero hindi pa maigpit. Tigpitan ko muna. Na-fix na natin ang kanyang tambucho. So, timing gear naman. Timing gear naman. So, kunin mo muna yung true top dead center, syempre. Lagay na natin ang kanya timing gear na adjustable. Dali lang to. Ay, tagya ka. Wala. Okay. Tabay lang. Yan. So, sa timing muna. Mamaya, i-degree natin. Kukunin natin yung sentro ng cam. Yeah, so yung 96 links ay medyo sobra pa ng konting-konti. So tamang-tama lang. Ayan. Yan oh. So sobra pa ng konting-konti dahil 5mm lang. Eksakto yan pagka 6mm palaman. Pero wala ka ng clearance nun. Ayan oh. So, tamang-tama yan. Hindi maglalawlaw ang chain. Kayang-kaya pa ng stock na chain tensioner. Yan. So, pwede na nating ilagay ang kanyang may kanya. Yan. Alright. So, hindi na pwedeng ilagay yung ano dyan yung bilog dito. Tanggal na yun mga kapulido. Yan timing.
Pero hindi pa yan kasi i-degree wheel natin yan. So, hindi sakto yan. Pero sa mga aftermarket, halos same lang sa stock. Lagay ko lang yung tensioner. May problema tayo mga kapulido. Ang kanyang water fitting ay tatama pala sa manifold. Dahil pala hindi ko muna yun. So sa kanyang tensioner, aux na in stock. Kaya may clearance pa. Yan. Automatic ang adjustment. Yan. Times 1 mo lang weather. Times 1. Para malinaw. Yan o. Hindi law gano yung chain. Pagka kasi law medyo may sakit sa ulo yun eh. Mabilis manira ng ano. Ayan o, isang ikot lang. Isang ikot lang, nakasagad na. So, mahaba pa. Ito yung problema natin pag sa fittings pala yan. Tutukod pala siya sa manifold. So, negative. Negative tayo din eh. Pero baka putulan pala natin kasi sasagad siya. Kung susukatin ko muna kung gaano siya kalalim, hanggang dyan, ayun, aabot siya sa ibaba. Puputol tayo ng konti. Ganito ka ba? Mga 5 mm. Okay, cut. Pitin ko na muna ang kanyang timing gear. Tapos ito pala hindi pa pala maikit. May carbon pala itong mga bolt na ito. Itong mahaba na 10mm ang ulo, 6mm ang stud. May carbon, yung mga black. So naputol na natin, so kakasya na siya ngayon. Isin ko lang. Yan o. Gasket maker lang. Tutok para hindi gaano stretch yung chain. Tapos sukat na lahat yan eh. Ganda ng pito oh, yung wala ako kaso ang mahal-mahal. Guwapo. So yan na ilagay na ang ating fitting sa taas. Safe naman siya sa carb kasi lampas naman eh. Ito yung malaking katangahan ko. Yung fittings nga pala sa baba eh masyadong malapit dito sa kanyang crankshell. So bukas ulit. That's life. So hindi mo to maigpitan dahil babanggayan dyan. Bag. Ayan. Kahit putulan pa natin. Kasi mahaba ito. So, ayan ah. It's impossible, my friend.
Hala. So, babangga siya dito pag ginigpitan. No choice, ladies choice. So, bubunutin ko ulit siya. Ganun talaga yung buhay, mga kapulido. So, cut na natin doon. Ituloy natin yung video pag nakalagay na siya. Bali, sa ibaba nga pala siya. Hindi ko naisip yun, ha. Babangga siya. Ngayon lang kasi ako gumamit ng Spec B, eh. Karaniwan kasi, nandito, dalawa. Wala kang problema, walang obstruction. Ito kaya inisip ko baka tumama sa carb, eh, pero hindi pala. Kaya gumamit akong pandak. Yan, may clearance na. Yung sa baba na lang ang problema. Awit gar. So, madali na lang naman. Bukas tuyo na to. Hindi ko na babaklasin dito. Bali, ito lang yung hugutin natin. Tapos, dito lang magre-regasket. Alright, see you again next time. Yo, update sa ating ginagawang 225cc 4B ng Agno. So, nalagyan na natin siya ng degree wheel para makuha natin yung sentro ng cam. So, ang kahalagahan po na ito is para makuha mo yung sentro ng cam, makuha mo yung eksaktong timing ng camshaft. So, kung kukunin mo lang yung standard, ilalagay mo lang siya sa saktong ganyan. May mga cam kasi na hindi naman tugma. Mga aftermarket, yung stock lang yung tugma dyan, mga kapulido. So, yan, nailagay na natin. Binuksan namin ulit yan, nilinis ko ulit kasi ito, hindi pala makakapasok kung hindi siya tatanggalin. So, nailagay ka na yung fitting sa baba, fitting sa taas. Okay na. Pay ko may mga tappet cover. So, yan, marami nagre-request para sa paano daw gumamit na ito. Sige, next time. Basta may oras. Medyo alanganin kasi lagi ako sa oras. Medyo busy. Tapos, bali ang cam duration niya is 254 lang. Mababa lang yung cam niya. Yun yung nakuha nating value. So, yan. Pwede na natin isara. Valve clearance. Mamaya, pasigawin na natin to, mga kapulido. Yung air filter, di mo na namin lalagyan. Mamaya-maya na. Ito na pala ang ating tappet cover. Naka-ready na rin. Kai, Brita O-ring. So, ayan. Meron na rin tayo nabili nito. So, i-clearance ko lang. Tapos, ilalagay na natin ang kanyang tapos, i-start na natin na nakaiwalay ito mamaya, mga kapulido. Ayan, Alright. Alright. Ayan, binubuksan na mga kapulido ni Momo ng Momon Sigaan. Dami ng tattoo, Mayaman pa, big time, Yayamanin. Lalagyan niya na langis, mga kapulido. Nailagay na natin ang kanyang glitter cover, tappet cover. Yan, buhos mo na yan para kumain na yan. Mamaya-maya, pasigawin na natin yan. Try natin kung puputok kahit bagong gawa. Bang, 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 bang. Alam mo, baril na bali 800 ml pa rin yan, mga kapulido, pero nagpapasobra kami lalo. Mas malaki yung makina. Make it 900. Lalo bagong overall, walang laman sa loob yan. Pinalta na rin natin to kasi log B na yung dati. Alright, the moment of truth is hindi na natin to, mga kapulido. So, kailangan may dumurang langis dyan para masabi natin na okay ang kanyang oil pump, oil flow. So, hindi naman natin ganun painitin to kasi kailangan niya ng water source. Kasi kung painitin natin ng mga 5 minutes, pwede pa. Kung mainit na mainit tulad sa AC na wala namang ventilation to and walang water source, hindi siya pwedeng ibabad na patagalin. So, paanda rin natin lang siya ng ilang minuto for break-in. Tapos, biritin natin. Tapos, ikasa na natin yung water, yung radiator dun sa kanyang dibdib, bubutasan. So, start na natin ito, mga kapulido. Ikaw na mag-start, Juan. Tapos, patakpan na natin kay Momon.
Mabait ka ba? One kulik ka ba? Kahit sporty ka? O one mio ka? Okay. So may gas na tong kusot. You know? Gigising. Ay, oy, gigising. Okay. Yun. Okay. Oy, 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 tumatalsik. Takip. Oh, sabay game. Kababa na naman Minorta. Ah, pag ganyan. Ito oh, ito. Alayaring karga. Takip. Ito kaya malakas tumalsik. Lakas na super flow. Patayin ko na nga muna. Uy, may minor na. Uy, yun. So, tignan namin, i-monitor kung pero posible yan, magpa 5 volts tayo na tawag doon, Bendix at saka stock pa yan. Mababa pa compression yan kasi bagong gawa lang. Ayan, baka mag 5 volts tayo dito tapos idle gear stopper. Yun, para sure na walang aberya at walang sakit sa ulo. Kasi sa karga na yan, nawawasakan lagi ng idle gear. Tapos nasisira agad yung Bendix. So doon na tayo sa sure. Total may budget para hindi sakit sa ulo. Yan, so gisingin na natin to. Kargaan mo namin gas and let it. Breakin na natin ng ilang minuto. Yun, wag ka sisindi baka sumiklab ka. Ay, hintang kakargaan. Lalo yata malobat, kaka-start. Oh, Mon, hangin muna. May natapon na gas. Baka sumiklab na naman tayo dito. Ang 4B na susunog. Ayan eh. Yan, okay. Alright. Gising, gising. 225cc. Yun, ayaw sumindi. Okay. Yun. Napakatahimik. Pag-ipunot compressor. At may minor. Napakatahimik. Napakatahimik. Oh. Okay lang yan. Napakatahimik mga kabalito. Unang gising. Yan na, umusok na. It's alive! It's alive! Walang water source. Mamaugar. Gas. Gesi, start ulit kasi naubusan ng gas. Ayan na si Jetty, supplier. Gas supplier. Okay. Yun. Dala lang Langis sa breather. Alright. Matay na yan kasi LC yan. Wala siyang water source. Game. Pues, next step is okay na yung tuko check. Walang sabog. Ipwesto na natin doon para
tono na natin. Tapos yung water system niya magawa na mga kapulido. Alright. So lilinisin muna namin yan, bawi salpak para malinis siyang mailagay. Hindi may iwasan, may mga grasa yung kamay. Ayan. So baka next day na naman to kasi alas 12 na naman. Yo, alright, update mga kapulido. Alright. Haggard na naman. Alas 2 na. In overtime na namin ni Momon to, tinapos na namin kasi syempre may mga schedule din kami. So, yan. Naikasan na namin ang kanyang radiator. Ayan. Water pump. Jiso yan. Samco hose, gamit natin. Wiring. Thermo switch. Ayan. Radiator fan. Ayan. So, kung titingnan ninyo ang hoses ng ayan. Water pump. Nag-L kami dito. Kasi masyadong liliko yung hose. So, ang flow ng hose natin, ng coolant, lagyan na natin ng coolant mamaya. Bali yung reservoir is wala pa. Bukas na lang. Bibili ako. So, ang flow ng ating coolant is ito yung water pump natin. May lalagay tayo coolant mamaya. So, ang flow niyan is ito yung output. Yan. Tapos yung input. Ayon. Ito. Majini. Ito. Yan. So, yan ang input. Papasok ang coolant dyan. Lalabas dito. Yan. Aakyat. Palalamigin. Lalabas dito. Pababa. Ayan siya. Ito yan. Ito. Papasok dun sa ibaba ng block. Block na kulay gray. So yan. Pag pumasok dyan, lalabas dito. Yan. Ito na yan. Ito. Pabalik sa water pump. Ayan. Pasok ulit. Ikot. Ganun lang. Circulation. So sa wiring natin, pagka on mo ng ignition switch, dapat si water pump ay iikot na. So on natin. Hindi nyo maririnig. Basta, pagka on nyo ng ignition switch, dapat magsisirculate na ang coolant. So ito, mag-on ito kapag ka nag-on si thermo switch. Yan ang trabaho ni thermo switch. Pag umabot siya ng 80 degrees Celsius, mag-activate ang switch niya sa init at pagaganahin niya tong cooling fan. So yun, pero lalagyan pa rin natin to ng passing bypass na switch para pwede siyang i-on kahit ayaw pa mag-on ni thermo switch. So yung COSO temperature gauge natin hindi pa dumarating. Siguro, ilagay na lang natin somewhere. So, malamang kakat tayo dito. Tapos dito natin ilalagay yung or sa kung saan man tago. Next. Yan, mounted na. Yan. Sa wiring niya mga kapulido. So, kung may magre-request, gawan ko ng schematic diagram. Pwede naman. Ito yung relay para sa, kailangan na relay para sa water pump at saka sa cooling fan. So yung sa water pump, madali lang naman dahil direct lang yan. Pag susi mo, on na agad si relay, magagana agad si water pump. Ang medyo makulit wiringin dyan, confusing, is kung lalo kung di ka kabisado sa wiring, itong radiator fan. Kasi, dadaan muna siya dito. Ito yung magsisilbing switch niya para gumana ito. So, yun. Switch to. Isi-switch niya si relay. Tapos si relay, pag nag-on, babatoy na yung kuryente papunta dito. So, kuha ka na ng coolant natin. Yung kulay blue. So,
reservoir bukas na siguro pag nakabili ako. So, sound check na natin. Yan, push start. Oy, hindi pa pala nailagay yung ano, 5 volts na Bendix at saka ang tawag doon? Idle gear stopper. So, ayan na. Tapos masyado may normal, pakibaba. Yun, ang tahi-tahinig. Wala pa siyang air cleaner. As parang maingay yung ano niya, pulley. Ayan. Ang luwag pala eh, pagpag pala yung belt eh. So kailangan natin bawasan ng magic washer. So mamaya buhusan na natin ng coolant yan. Yun o, grabe. Nabuhusan na natin ng coolant kasi umiinit na dyan yung ano. Medyo nagkapatono ba yung carb, delay pa bumaba. Coolant man. Buhos na natin yan para umikot na. Tagal bumaba ng minora. Yun. Kaya buhos. Ibuhos na yan. Uminom ka na ng Gatorade na blue. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Yun o. Di ba? Ganun yun mga kabalito. Okay. So, buhos pa. Pangalawang litro. Ay, litro. 500 ml lang pala yun. So, marami-rami yan. Okay. Laka ng radiator eh. So, kailangan pang i-bleed yan kasi wala pa niyan coolant yung ano. Pag inon mo yan, baka bumulwak. Try lang. Ayun. Ay! Yun. Takpa may taman. Uy! Sayang, di ba? So, paikutin muna natin yan para malagyan ng coolant ang kanyang ang tawag doon? Cylinder block kasi wala pa yan eh. Okay, yan, ikot ka. Eleven, takpan mo na, bili mo. So, kailangan talaga niyang idle gear stopper tsaka 5 volts. Pero wala pa kasi sa tono yan, kakasamba lang mga kabulito. Then mamaya-maya mararamdaman na natin ang init dito. So, malamig pa eh. Eto, medyo minute na to. Wala pa, malamig pa. Ay, Bendix lang naririnig. Ay, Bendix na lang naririnig. Uminit na? Ay, wala pa. Uy, grabe. Uy, grabe yan, Gar. Ayos, mag-update tayo. Magtotono na lang tayo yan, mga kaburito. Ayan, medyo uminit na siya. Oh. Ramdam na ni Momo ng init. Ayan. So, ayan. Kung aabot siya ng 80 degrees, kung walang problema yung thermo switch natin doon, eh, aandar to. Aandar mag-isa ito, mga kaburito. So, ayan. Sunod, lagyan ko rin siya ng switch para pwede siyang i-on. Yan, kita-kits ulit sa ibang araw.
Yo, update mga kapulido. Bali, anyway ko muna to, pansa-service ko muna. So, kailangan makuha muna natin ng tamang tono. Magandang tono niya. Tapos, bago natin ibalik. So, i-first start muna natin ngayong umaga. Punta na ako sa shop. Kung ayos ba, hahanapan ko ng baso mamaya. Medyo madalang na kasi. Pwede naman siguro ito, no? Lagyan ko na lang ng hose. Yan. So, ayan yung baso ng tuti nung panahon na lagay ng coolant sa ngayon. So, ayan. First start lang natin, tapos bachi. Wala palang gasto. Lolo ko pa yung susi. Yung water pump. Yun. Bakit? Ayos. May minor agad na maayos. So, tara. Balik muna sa shop. Gawin yung mga schedule. Service muna natin to. Kuhanin muna natin yung tamang timpla. Magandang sunog na spark plug bago natin i-release mga kapalito. Koso temperature gauge, wala pa. So, ayan, tara. I-update tayo mga kapulido. Sa tinanggal ko yung upuan kasi ramdam ko medyo lean siya sa high RPM or 100% na rev. So full rev. Ramdam ko sa test driving is lean siya sa full rev. Then ang ano natin, anong tawag nito? Week halos 1 week ko nang gamit to after matapos daily drive kong gamit dito sa shop. Pabalik-balik. So wala pa tong air cleaner, maglalagay ako mamaya. Tapos eto, wait, kunin ko. Here. So ito ilalagay natin air cleaner. Malaki mga kapulido. So ayan. Tapos sa main jet maglalaki tayo. Pero sa slow baka magliit tayo, medyo rich. Pero habang tumatagal siya tumutugma naman yung slow jet niya. Sa kanyang temperature gauge nailagay na koso. Tapos nakalagay na ang ating temperature sensor. Ayan, koso rin. Spark plug reading pala tayo. Ayan. Lapit na to. Konting kembot na lang. Uy. Ito pala, medyo tumatagas. Hindi pala mahigpit to. Pero naigpitan ko na. Ay, konting tulo din. Ayun. Kalawanggar. So, kulang lang tayo sa main jet. Bali sa babaran. You know? May tupig. Oh? Brown. So, magdadagdag pa tayo sa main jet. Tapos maglalagay lang tayo ng air cleaner. Then subukan na natin kung anong kaya na ito. Alright, so ayan, lalagay natin air cleaner. Ayan. So yung mga nagtatanong paano ko daw ba nilalagay sa koso, ayan. So tinatabasan ko. Paalam velocity cap, pero mas importante sa akin ang air filter for longer lasting life. So ayan, nag-jetting ako ngayon. 145, tapos slow jet, dati siyang 40, tapos ginawa kong 32 kasi yung minor niya may time na bumabagsak. So reach siya kapag ka ganun. Tsaka kapag ka reach ang ano natin, supply ng gas, malamig ang ating carburetor. So yan, basta alam mo lang pakiramdaman kapag ka tinest drive mo, madali mo makuha ang pagtatono. Ayun nga, yung full rev na ito medyo kulang. Sa minor naman is reach. So slow jet palit para sa minor. Tapos yung Airy, hinabol ko na lang, ayan, nakalabas na. Ang pagtatono ay hindi siya may tatanong sa iba na ay ganto ganyan gawin mo, ganto ganyan. Kailangan po yung magtatono is yung mismo nagda-drive. Yan.
So, ikaw ang makakaramdam nun. Kung pipihit ka ba o adjust ka ba sa karayom. Yung karayom, hindi ko nagagalawin. Malamang 3 yun. Kasi standard niya. Yung dating main jet na ito na nakalagay is 138. So, nilakayan ko lang 145. Tapos, lagyan natin ang filter. Plug reading ko ulit for final. Siguro, last 2 videos clip na to. Ilagay ko lang to. Tapos, lagay ko lang. Tapos, final video na. Alright, nailagay ko na mga kapulido. So, nilagyan ko ng cable tie yan para double kasi ang foam na to So, para hindi siya gumalaw-galaw. So, pwede na natin ilagay yan. Final na ito, mga kapulido. Medyo nag-overflow yung langis doon. Ay, tag dito. Gasoline doon kasi may masyadong nakaside. So, yan, nag-overflow sa gilid. So, yan, ilagay na natin yan, mga kapulido. Alright, update. So, yun, nakalagay na ating air filter. Lalagay pa pala tayo ng oil catch bottle. Oil catch bottle para dito medyo may konting talsik. Yan, so, puputulan ko yan, tapos lalagyan ko ng oil catch bottle. Tapos, ito pala, yung sa ating temperature, anong temperature siya mag-on automatically. Tapos ito, yung reservoir natin. At syempre, may hose siya papunta dito. So, automatic niya is ito nga, itong thermo switch para mag-on, mag-isa ito. Next, ayan, ignition coil. Valve clearance 66. Ano pa? Sa CVT, all goods naman So, sa CVT, ay ano pa pala? Idle gear stopper pala. Palitan ko. Para sa kabyos at saka bitak ng so kuha muna ako. So, ito na nga. Ilalagay ko na lang yan. Tapos, finish. Let's drive na. So, pakita ko lang kung paano umaandar to mag-isa. Sindi natin mamaya. Yan guys, update. Ang kagandahan naman nito is kahit nakateng minsan umaga, first start, bibili akong pandesal sa umaga, first start sa malamig, one click naman siya. Ang ganda talaga nung mga carb na ganito. So, ayan, okay na. Pasado na ang lahat. Jetting, air filter installed, pump 66. Try nga natin kung mabait bang i-start to. Ang problema, umuulan na naman. Mabait ka bang i-start? Brake. Yun o. So ayan, 32 na slow jet. So, kompletuhin ko na lang yung tornillos na ito. Tapos, paliliguan ko to. Kasi, update ko yung may-ari na kuhanin na. Kasi, matagal din natin gato dito. Dahil sa kakulangan sa pyesa, pabalik-balik ako ng Manila. So, abangan nyo. Ipapakita ko sa inyo. Mag-automatic switch on yan pag pasok ng 60 degrees. Medyo maaga dapat mga 80 sana 60 degrees ang gusto ng thermo switch. Di naman na-adjust yan. So, 46. Painitin pa natin. Yan, 47. Lamig pa kasi yan Shoutout sa dayo natin lagi. Ayan. Uy, parehas nga sila ang problema. Kaya pala ayaw umino neto, umi-start. Ayan corrosion yung isang linya. So, ayan. Ang linyang yan ay kaya pala ayaw mo mi-start positive. So sige, linisin lang yan. Tapos linisin din yon. Then start natin. Kaya pala ayaw sumindi ng karga namin. 52. So abangan lang natin. Linisan din mong kaimon. Gasolina, carb cleaner. Tapos gasgasin natin. Abangan na natin pero ipopost ko muna. Ox naman lahat. Araw-araw ko tong gamit. Ayos naman. Wala
walang tagas sa makina. Hoses fittings natin, wala lahat tagas. Yung ginawa kong fittings doon, wala naman tagas. Sa ilalim, check ko nga, ngayon ko lang titignan ulit. Ayan, wala naman tagas mga kapulido. Ayos. Balance ng crank, napaka-pino. Tinest drive niya kanina, pino ba? Pino. D-Sport ito, hindi ito pino. Iiwan pala yan. Amiwan, napaka-pino naman ng pagkakabalance, no? 66 pin 4. 58, ayan. Inano natin. Ayan ang fan natin, ha. Abangan natin mga kapulido. So, kung okay na ba ang automatic niya. Yan, hindi natin isi-switch yan, ha. Ayan, ha. Ayun, no? Sumindi. At 59, minsan 60, 59, yan. Yun, naman sir, diba? Ang puli-puli ito, diba? Oo. Yan. So, pwedeng-pwede na to. Tapos, dahil araw-araw ko rin gamit to, maintain lang siya sa ano, 71 maximum. So, yun. Malalaman pa natin pagka long drive. Malay natin, long drive natin pa uwing ano to, di ba? Para makatipid sa van. Long drive natin ihatid sa Agno. Ewan ko lang, medyo busy rin. Pero pwede naman. Yun. So, abangan na lang ulit ang next video para sa final ng video ng 225cc na build na ito. Right, see you again. Hello guys. Stock is good po talaga. Stock is good. Ayos talaga, di ba? Naka-Bomex lang. KYB. Taga ano pa to? Nagpa-stock, nagpa-refresh ng stock. Taga Agno pa. Ano? Stock is good. Stock na nga lang, naka-teardrop pa. So, ang upgrade lang naman niya is pipe, teardrop, stock yung makina, tapos light and magneto. Yes. Yan lang ang upgrade niya mga kapulido. Teardrop, tsaka light and magneto. Ay, ano pa pala, nagpalagay pa pala ng radiator. Palagay pala na siya ng radiator. Pero stock lang yan guys. Oil cooler lang yan, oil cooler. Time check nga natin. Pwede ah. Pwede na may panggulok mo. Yan oh. Oh. Sound check natin ng teardrop. Oh, di ba? Oh. Stock, di ba? Antay-tahimik. Oh. Ay. Pwede mo eh. Yan, stock oh, di ba? Antay-tahimik niyo oh. Alright. Stock is good. Yo, update mga kapulido. So yun, ito sa nakamiss yung bumili ng pineapple. Alas 5 ng umaga. So try lang natin bigyan ng minor top speed. Or top speed, try na natin. Medyo kumakalaw na yung kanyang spark plug. So yun, try natin sa 1 kilometer mga kapulido. Ito GPS tayo mga kapulido. Reset natin. So yan, try nga muna natin. Sa 1 kilometer, sana malinis. Yan. So reset. Tapos doon tayo. Sana maluwag na. Alas 5 pa lang naman ang madaling araw eh.
199 na agad yun. Konting pega-pega lang. So let's go. Siya ng talangka. 157. Sana all. Kaya magpapalit na ako na signal na ito. Ayos, diba? So marami pa akong observation yan dito. Yung spark plug hindi pa masyadong kumulay pero brown na siya. Pero hindi ko pa nakukuha yung pinaka brown na brown kasi bago pa siya brown, light brown yan. Bago pa ilitaw pa yung pagkabago ng spark plug. Hindi ko sure kung ilang meters yun. Walang record si ano. So yun, mag-update ulit ako niyan video. Tingnan natin kung ano pang may update mga kapulido. Alright. Hindi, war night sana kaso madaling araw na pala. Doon, madilim na, wala nang wala nang ilaw. Ewan ko, pinatay na yung mga ilaw doon after ng halalan. After ng halalan. War night, war morning. 218, 225, 225, 218. Bahala na kayo kung sino yung mga yun. Alright, update mga kapulido. Nandito na ang madlang may-ari, ang mayaman na nagpagawa nito. May mga kasama siyang tropa, yan. Mula pa sa Agno. Ida-drive na lang daw ni Sir ang kanyang motor para malaman kung aabot ba ng Agno. Update mo ako ha? Kung aabot. Pag sumabog, update mo rin ako. Shoutout sa bago nating helper, ayan. Isang mayaman na helper. Kaya mo magsikmat ng gulong? Basic, no? Kaya mo magpalit ng gulong. Mayaman po yan. Ewan ko ba't nag-helper dito. Taga vulcanize. Gawang vulcanizing. Katotohanan nga, bumili pa lang to kahapon ng Hilux. Brand new. Kukunin ko lang yung story na ilagay ko dito. Shoutout din pala sa tropa natin. Ito si ano. Sino kasi ito? Jow! Nag-road test na sila kanina. Napasaya naman natin ng konti si Sir pero wala tayong video. Problema kasi yung digmaan nights natin, naging literal na nights na. Wala nang ilaw doon, no? Wala na. Hindi na ako makapag-bedyo-bedyo. Spark plug reading na muna natin to bago na iuwi mga kapulido. Alright, nahuli ko na ito. Ito.
kitang-kita naman ang kanyang, nagpapalit din pala siya ng switch kasi ibabiyahe pala na naka-Fortuner sila eh, hindi kasya. Tsaka may dumating ito, yan. Si Tantan Works. Kasi magra-rides kami bukas, magre-ready rin yan. Sa spark plug reading natin, mainit-init pa oh. Kung ayos na ba after ilang weeks kong gamit, pamalengke, pamasada, panghanap buhay, panglastog. Yan. Tagas check, meron ba? Meron ba tagas check dyan? Walang tagas yan mga kapulido. Sa kulan, may tagas ba tayo? Malinis yan mga kapulido. Ang kanyang coolant, ayan. Hindi naman nagbabawas. Ayos. Ba't pinalagyan mo ba nito? Gusto mo ano no? Stock lock no? Alam mo wala no? Pinabalik ni Sir to. Lagyan mo na lang din ang pan. Oh, yung pan niya, yung blower. Para may buga ng hangin. Sayang, may takip na rin eh. So ayan, tagas check, all goods mga kapulido. Spark plug reading lang natin. Bago niya ibiyahe, i-road down niya. Naka Fortuner. Tingnan natin kung, ayan o. Kung nakuha na ba natin yung kulay. Ayan o. Ayan o. Tingnan natin yung kulay o. Oh. Oh. O, diba? After ilang weeks na gamit. Ayos. Umuwi ka na sa inyo. Tagal mo na dito. So may digmaan to kahapon. Sama ko lang sa video. Ay, yung pan niya. Diba ito yung pan niya? Yun. Yun, pwede nang umuwi. Busy bukas. Rides kami, baler. Try natin tapusin to kung mag-update sila. Try natin tapusin ang video bago matulog mamaya. Hey! Ayan natin. Hinahamon niya si Asia mga kapulido. Papasubo naman tayo na ito. Gusto niyang gantihan yung gumuhit-guhit sa Raider niya. Oh, huwag kayong mag-aaway dyan ha. Huwag kayong mag-aaway dyan mga sir ha. O mag-aaway-aaway kayo ha. Yung mga tropa nyo dun sa Agno, bigyan nyo ha. Inaamon ako nito mga kapulido. Kararahin daw niya si Asia. Kaya tayo dyan. Digmaan daw kami doon. Sige, sige. Papalagan natin yan kahit wala tayong kaya. Ano? Oh, bebe, ano yun? So tingnan natin para maniwala siyang mahina lang yung motor ko. Siya yung bobang ko sa motor ko. Tapos ako babang ko sa motor niya. Alright. Tapang daw ang ating backlight. Palit kami. Sa'yo magbabangko sa akin. O, sa'yo yan ha. Yung dalawang motor. Tingnan natin kung may kaya dito. Doon tayo ha. Tapos kapag dito. Lakas tong motor niya. Kahit ganun lang yung build. Layo. Ang lakas, bossing. Hindi na nasundan ng camera eh. Tangin eh.
ni bossing yung karga niya eh. Diba? Ano? Ayan na par. Gago, lakas din talaga nung kay Dave. Isa pa? Isa pa? Mabilis na yung motor ko, pinagloloko tayo nun, no? Yung mga tanod dun lumalabas na, babalik na tayo pag ganyan naman. Tara, Sige, bakit sige. yun? Doon kayo mag-video. Backlight kami dalawa? Ang kwenta ng motor, kung di pwedeng gamitin. Sabagay. Let's go. Sige, silawan tayo. Wala, alam ang takbo to. Wala, oh. Nakita ba na kayo na, no? Sige, bossing ko. Dito, dyan. Dito. Lakas sa kanya, malayo. Akala niya, niloloko ko siya, kaya pinagamit ko yung motor ko sa kanya. Pareho malakas. Nagdidigmaan sila mga boss. Bang, pinartigaan pa. Akala niya, ito niloloko siya. Ang lalakas. Oh, sino malakas? Sana all malakas. So bago sila umuwi mga kapulito, full specs lang natin. Nakita na naman sa video kung ano yung ginawa natin dyan. Simulan natin sa ilalim. Bali 225cc, yan, napakatahimik, parang stock, merong shroud. Iba pala yung shroud na nalagay ko nung nakaraan. Takip lahat eh, sa iba pala yun. Tapos may pan cover, may pan na nakalagay, stock. Gusto daw niya may cover, so yan. Pang ilalim niya, stock lang yung signal nito. Pin 4, rad 2.5. Ganito yung gagawin ko kay Asian yan. Maggaganito rin ako. Ang black pin 2.5 forged rad yun. LHK, tapos light and pin na pin 4. So plus 8 siya. Tapos yung black na 66. So 225cc dun pa lang. Head spec B 23-25. Wala naman tagas, no? Temperature check ilan? Yung bakbakan natin ilang balik? 77 degrees. What's up, Mon? Sasali ka? Sasali ka? Radiator, yan. Fan. Camshaft 6.5, 4 valves. Profile piston, alam nyo naman, nakita na sa video. Sa panggilid na ito, nakalimutan ko na dahil matagal na. Gearing 1638. Tapos carb 32mm. Yun. Alright. Salamat po sa panonood mga kapulito. May napulot kayong konting tips tungkol sa motor nito. Hanggang sa muli natin pagkikita. Siyempre, pulitong gawa at Gendix.